Alright, so magandang araw po sa lahat. By the way, this is Jay. Once again, isang Mormon. At ngayon is pag-uusapan po naman natin ulit kung ano yung nagpapalakas sa mga member, na nagpapataas ang kanyang pananampalataya na maging matalino sa simbahan at maging blessed ay sa mga members na hirap sa simbahan kahit matagal na. No? So, nung ako ay member pala ng simbahan, talagang nag-i-struggle talaga ako kasi bakit yung iba pinaka-blessed. Nakikinig ako sa mga testimony nila sa simbahan hanggang sa nalaman ko na yung napaka-importanteng sikreto na makapagbigay sa iyo ng blessings, lalo-lalo sa sarili mo, kung paano gaganda yung buhay mo, hindi ka mahirapan, at kung may mga problema, mas mabilis mong solusyonan. Kung ikaw ay mapamilya, pag-provide sa family mo, mabilis mong matugunan. Okay? So, kung nagustuhan mo yung topic na ito, guys, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe kung kayo ay bago pa lang para sa ganun mas maging updated po kayo. No? So, yung sekreto po talaga ng mga Mormons or the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is yung tinatawag na The Book of Mormon. Bakit? In the Book of Mormon po talaga, ito yung sangkap na kumpleto ng idea ng Diyos. Galing po sa Diyos mismo. At puno ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag binasa mo ito, mas mapapalapit ka sa Diyos mismo. At syempre, kung mapapalapit ka, syempre, maramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Malalaman mo kung paano kanya tutulungan. At syempre, doon mo malalaman yung mga pamamaraan ng Diyos kung paano mo maisapamuhay. So, nung ako ay bago member pa lang, truth life story, true story po ito sa buhay ko. Ako po ay, ginamit ko po yung Book of Mormon talaga bilang pampalakas. Hindi man ako makainawa ng salitang English kasi English yung binigay sa akin na libro, ang kapal. And then, one thing is, ginamit ko po siya pampatibay ng loob kasi at that time habang nagpapagawa pa kami ng bahay, puro materialis pa lang. Ako po yung inatasang magbantay tuwing gabi kasi aalis yung mga panday namin. Yung gumagawa ng bahay, ako yung inatasang magbantay doon sa lugar na yon. Wala pa maraming tao at una pa kami sa lugar na yon. Is marami talagang mga kakahuyan. Kasi syempre, isipin mo, syempre matatakot kasi bago pa lang doon sa area na yon. At nung oras na yun, naisip ko na kung totoo yung Book of Mormon, tutulungan niya ako para huwag matakot. At ganoon din, magiging lakas ko ng loob para sa sitwasyon na yun. Sa mga multo, sa ibang mga, alam mo na, mga masamang pati or mga masamang loob. And then one thing is, habang binabasa ko siya, almost, I think, mga 2 days ko pala siyang binasa. Nakaka-delight pa ako noon. Doon ako sa barong-barong na atip na ginawa ng ng trabahante namin. Hanggang sa bago yung isip ko. Hindi ko man nabasa lahat. Kasi yung sabi ng sa akin, suggest ng bishop at saka yung parang pastor namin sa simbahan at saka yung missionary namin is pagpatuloy mo lang kahit hindi mo maintindihan. At yun. At tinuruan nila ako na bago mo mabasahin, manalangin ka muna. Tanungin mo yung Diyos, humingi ka ng gabay sa Kanya kung paano mo maunawaan, ano ba yung mga gusto mo maunawaan, sabihin mo sa Kanya. At ito ay pagkakaloob sa iyo. Hanggang sa, yun, pinalangin ko paulit-ulit bago ko basahin yung Book of Mormon na sana bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng kaalaman, paano ko po maintindihan, paano po mas umangat yung aking kaalaman regarding po sa bilang membership ko sa simbahan hanggang sa hindi lang lakas ng loob. Nagkaroon ako ng inspirasyon, nagkaroon ako ng vision regarding po sa sa katayuan ko kasi mahirap lang kami, wala kaming hindi kami maraming pera, isang kahig lang din kami hanggang sa doon ko nalaman na yung Espiritu pala ng Diyos, iba pala pag dinala ko ng Diyos sa pamamagitan ng tulong na ibibigay niya sa iyo. Kasi parang magiging confident
at saka mapapaisip ka ng mga ideyang magpapalakas sa iyo. Kaya sabi kasi ng Proverbs doon sa Solomon sa chapter 3 verse 5 to 6, sabi kasi dito is in all your ways acknowledge Him and lean not to your own understanding, and He shall direct and He shall direct the path. So ang point doon kasi is kapag wag kang gumawa ng mag-isa. Sa lahat ng gagawin mo, panalangin ka sa Diyos. Humingi ka. At sabihin mo sa Kanya yung mga saloobin mo regarding sa gusto mong mangyari, bagay ng mga problema na kinakaharap mo. At yun, gagabayan ka niya sa isip, puso at saka sa paa mo. Sa mga dapat mong gawin. So yun lang yung ginagawa ko hanggang sa isipin mo na 26 members ka na member ng simbahan. So, ano ba yung gagawin mo sa 26 years na yan? Hanggang sa nag-joke ako ng Espiritu Santo na magsilbi sa simbahan. Hanggang sa naging missionary ako, hanggang sa silbi ako sa calling ko sa simbahan kahit hindi kami binabayaran. Hindi katulad ng ibang mga pastor sa ibang religion na talagang may bayad sila. Kami talaga nag-evangelize kami. Wala kaming bayad at nagtatrabaho kami sa sarili naming kamay. At kami tumutulong sa mga member ng simbahan. So, nasasabi ko, napaka-effective nun. At sa mission, nung ako naging missionary, natapos ko siya 3 beses. Sa pamamagitan ng strategy ng mission president at saka ng mga leaders sa simbahan. So, nag-improve yung pag-iisip ko kung paano ako maging tapat na member sa simbahan. Kung paano ko rin matulungan yung mga ibang member. So, yun guys, yung isang paraan. Doon ko na nalaman na yung bawat talata sa paulit-ulit kong binabasa, hindi ko ma-imagine na kayang gawin ito ng bata, 14 years old, taong gulang, at may isa katuparan yung kabuuan na libro sa correct na pamamaraan na kapag binasa mo, ang ganda ng pakiramdam. Lalong-lalo na kapag nanalangin ka, paulit-ulit mong binabasa araw-araw, kahit 15 to 1 hour. Sorry. Kahit 5 to 15 minutes, ang ganda ng pakiramdam. Kaya yun yung isang blessing ko. Kapag nananawagan ako sa Kanya, kapag may kung ano man yung mga bagay na hindi mabuti nang nangyayari, manalangin ka lang sa Kanya. Kagabayan ka niya kung ano mga dapat gawin. Sa pamamagitan ng palalakasin niya, titibayin loob mo, pati yung pananampalataya, palalakasin niya. Kakaroon ka ng kapayapaan, kaalaman, kung sa ganon, paano mo isa katuparan bilang effective na paraan kung paano mo matulungan yung sarili mo sa mga circumstances. Whether single ka man, bata ka man, may pamilya ka, o kung ikaw ay mayroong mahirap na calling sa simbahan. So, magagawa mo. At alam ko na totoo yun kasi nagsilbi din ako sa simbahan, naging missionary ako, nagsilbi din ako, at sa experience ko, nagawa ko yun. Sorry. Sa pamamagitan ng Bomar. Alam ko na totoo yung sinare ko sa inyo, pati nakatulong po ito. Lalo na kung kayo ay member po lang, bagong member po kayo ng simbahan. At kung kayo ay bago pa lang, so, at very curious po kayo na magiging member sa simbahan, gusto nyo mag-investigate, makakatulong talaga yun sa inyo. Yan yung sabi ng bishop ko, basahin mo kahit hindi mo naunawaan. At may ka sa English, basta marunong ka magbasa. At kahit hindi mo man mabasa lahat, ipagpatuloy mo, may matutunan ka. Diyos mismo yung gagabay sa iyo. Pero bago mo basahin, manalangin ka muna. Gabay, bagay na gusto mong karoon ka, bibigay ng Diyos sa iyo. Yun yung sinabi sa James 1 verse 5. Na kung sino man nagkakulang ng karunungan sa inyo ay magtanong sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito ay bibigay sa iyo ng kusa.
So, alam ko po na totoo yung sinabi ko sa inyo. Alam ko po na the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay totoong simbahan ni Jesu Cristo. Pinanubalik sa pamamagitan ni Joseph Smith. At yung Book of Mormon, ito yung kaalaman ng Diyos upang proteksyonan tayo at patatagin tayo sa mga napakahirap na pagsubok dito sa lupa bilang member ng simbahan. Alam ko na totoo yung sinishare ko po sa inyo sa pangalan ni Kristo. Amen. At kung nagustuhan niyo po ito guys, huwag niyong kalimutan i-like at i-share yung video po ito para sa ganun mas palago pa po natin yung ating channel at makatulong pa po tayo sa iba. Maraming salamat. See you next time.